Breaking news mga kabayan, tila mas malalim pa ang ugat ng korupsyon kaysa sa ating inaakala. Isang eksklusibong ulat ang naglantad kung paano umulan ng bilyon-bilyong pisong proyekto sa baluarte ng pamilya Angara sa panahong hawak nila ang kaban ng bayan bilang chairman ng Senate Finance Committee. Hindi lang yan, dahil isa-isa na ring hinihimay ang listahan ng mga contractor tulad ni Congressman Joseph Lara na ang kumpanya ng pamilya ay nakakuha ng mahigit 11 bilyong pisong kontrata na tila puno ng irregularidad at conflict of interest. Sa gitna ng gulo, bumasag na rin sa kanyang pananahimik si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na bukod sa pagtanggi sa mga kickback ay nagbitaw ng pasabog na revelasyon laban sa kanyang mga kritiko sa Kongreso. Ngunit may nakitang liwanag dahil nagsimula ng magsauli ng yaman ang isa sa mga BGC boys na nagbalik ng mahigit 100 milyong piso sa gobyerno bilang bahagi ng kanyang pananagutan. Bago natin siyasatin ang buong detalye, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Simulan natin ang ating malalimang pagsisiyasat sa pinagmumulan ng lahat ng proyekto. Walang iba kundi ang budget ng bayan. Habang ang atensyon ng buong bansa ay nakatutok sa mga malalaking pangalan na idinadawit sa flood control scandal tulad ni Nazaldico. Isang bagong kwento ang lumutang na nagpapakita kung paano gumagalaw ang kapangyarihan at pondo sa mga lokal na antas. Ayon sa isang napaka-eksklusibong agenda report ng Bilyonaryo News Channel, ang bayan ng Baler sa lalawigan ng Aurora, na kilalang baluarte ng pamilya Angara, ay nakatanggap ng isang napakalaking biyaya na tila nanalo sa loto ng paulit-ulit. Base sa kanilang nadiskubre mula sa taong 2019 hanggang 2024, tila bumuhos ang biyaya at umulan ng mga proyektong pang-infrastruktura sa Baler na may kabuuang halaga na humigit kumulang 6 na bilyong piso. Para sa isang bayan na hindi naman kalakihan, ang ganitong kalaking pondo ay sadyang nakakagulat. At dito na pumapasok ang napakakritikal na konteksto na kailangan nating intindihin. Dahil ang mga taong ito ay ang eksaktong panahon kung kailan si kasalukuyang DepEd Secretary Sonny Angara ang chairman ng makapangyarihang Senate Finance Committee. Ang komiting ito ang may pinakamalaking impluensya sa kung saan mapupunta ang pondo ng bayan sa ating General Appropriation Act. Kaya't hindi maiwasang magtanong ang marami kung nagkaroon ba ng favoritism sa alokasyon ng pondo. Para lalong ipakita ang lalim ng koneksyon at ang hawak ng pamilya sa lugar, tingnan natin ang mga nakaupo sa pwesto. Ang kasalukuyang alkalde ng Baler ay si Mayor Ret Angara at ang kinatawan naman ng kanilang distrito sa Kongreso ay si Congressman Romel Angara. Pareho silang pinsan ni Secretary Sonny Angara na nagpapakita na ang pamamahala sa pondo at implementasyon ng proyekto ay umiikot lamang sa iisang pamilya. Ayon sa mga record ng DPWH na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, ang pinakamalaking buhos ng proyekto ay nangyari noong taong 2022 kung saan pumalo ito sa halos 1.25 bilyong piso sa loob lamang ng isang taon. Pero hindi lang ang laki ng halaga ang nakakabahala sa kasong ito. Sa mas malalim na pagsisiyasat, nagsimulang lumabas ang mga kahina-hinalang detalye sa mismong mga proyekto. Napansin ng investigative team na tila may mga paulit-ulit na proyekto mula 2022 hanggang 2024, partikular na ang construction ng kalsada sa Baler, San Luis at Dingalan. Noong 2022, dalawang magkaparehong proyekto ang lumitaw sa listahan na parehong may halagang mahigit 76 na milyong piso at nakuha ng mga kontraktor na IRC Construction at BMK Construction. Pagsapit ng 2023, mayroon na namang similar na proyekto na ang kontraktor ay IRC pa rin. At noong 2024, muling lumitaw ang dalawang tila parehong proyekto. Ngunit ngayon, ang halaga ay tumaas na sa 79 na milyong piso bawat isa. Napansin din na tila may mga overlapping portions ang mga proyektong ito na isang malinaw na indikasyon ng posibleng duplikasyon. Sa madaling salita ay ghost projects. At dito na mas lumalalim pa ang kwento kung saan ang issue sa Baler ay direktang kumukonekta sa malawakang issue ng korupsyon sa bansa at sa flood control scandal. Una nang lumitaw ang pangalan ni Secretary Angara sa flood control mess, kung saan idinetalya ng whistleblower na si Roberto Bernardo ang umano'y 12% kickback na para raw sa kanya na idinadaan sa kanyang protege na si dating DepEd Undersecretary Traig V. Olivar.
Ayon pa sa source ng BNC, ang koneksyon ni Angara ay hindi nagtatapos kay Olivar dahil ikinuwento nila ang tungkol sa umano'y Angara 5 na isang grupo na sangkot sa mga budget insertion na pawang mga bata umano nang yumaong si Senator Edgardo Angara. Kabilang sa grupong ito sina Olivar, dating Budget Secretary Amena Pangandaman, DICT Undersecretary Faye Desagon, DBM Undersecretary Wilford Wong, at ang pinaka-critical na koneksyon ay si dating ako, Bicol Party List Representative Ronald Ang. Bakit critical si Ronald Ang sa kwentong ito? Dahil si Ronald Ang, bukod sa pagiging consultant dati sa opisina ng mga Angara, ay siya ring Vice President at Corporate Counsel ng SunWest Group of Companies. Para sa mga hindi nakakaalam, ang SunWest ay ang kumpanyang pag-aari ni Zaldico. Ito ay isang direktang tulay sa pagitan ng Angara 5 na may hawak sa budget process at ng itinuturong mastermind ng flood control scandal na si Zaldico. Nang sinubukang kunin ng bilyonaryo news channel ang panig ni Secretary Sonny Angara, isang kakaibang galaw ang kanyang ginawa. Hindi niya sinagot ang text para magbigay ng opisyal na pahayag, ngunit inunahan niya ang istorya sa pamamagitan ng pag-post sa kanyang X account. Ipinahayag niya na kaya raw niyang tanggapin ang mga demolition job, ngunit nakiusap na huwag nang idamay ang kanyang yumaong ama. Ang tanong ng bayan ay nananatili. Ang pagbuhos ba ng bilyon-bilyong pondo sa kanilang baluarte ay isang simpleng paglilingkod o isang malinaw na pruweba ng isang mas malalim at mas malawak na sistema ng impluensya at kapangyarihan? Mula sa Senado at paggawa ng budget, dumako naman tayo sa Kamara at sa implementasyon ng mga proyekto. Ang malawakang investigasyon sa mga congressman contractor ay nagpapatuloy at sa pagkakataong ito, ang atensyon ay nakatutok sa lalawigan ng Cagayan. Isa sa 8 lehislador na inirekomendang kasuhan ng ICI at ng DPWH ay si Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara. Ang basehan ng kaso laban kay Lara ay malinaw na conflict of interest. Ayon sa joint referral na isinampa sa Ombudsman, ang pamilya ni Lara ang nagmamay-ari ng JLL Pulsar Construction Corporation. Base sa mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission, ang mga anak mismo ni Lara na nagsimulang manungkulan bilang kongresista noong 2019 ang nakalista bilang mga kasalukuyang stockholder ng kumpanya. Bukod pa riyan, ang kongresista mismo ay isa sa mga incorporator at dating may-ari ng 80% ng shares ng kumpanya. Ang basihan ng ICI ay malinaw at nakasulat sa ating saligang batas na bawal sa isang lehislador na magkaroon ng anumang financial interest sa mga kontrata ng gobyerno. Hindi biro ang halaga ng mga kontratang pinag-uusapan dito. Ayon sa referral, mula taong 2016 hanggang 2024, ang JLL Pulsar ay nakakuha ng mahigit 200 at 40 kontrata na may kabuuang halaga na higit 11 bilyong piso. Matapos ng pagsusuri, nagsimulang lumabas ang isang nakakabahalang pattern sa Cagayan Valley Region kung saan nakaupo si Congressman Lara. 102 kontrata ang napanalunan ng kanyang kumpanya mula nang maupo siya sa Kongreso na nagkakahalaga ng higit 4 bilyong piso. Nakakuha rin ang JLL Pulsar ng 9 na kontrata sa Ilocos Region na aabot sa 600 milyon. Sa paghimay sa mga proyekto, nagsimulang lumitaw ang mga red flag tulad ng nangyari sa Namuakayan Bridge sa Santo Niño, Cagayan. 1 taon matapos maupo ni Lara sa Kongreso, nakuha ng kanyang kumpanya ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 271 milyong piso. Ang target completion date nito ay February 2024 pa. Ngunit ayon sa datos ng DPWH noong Oktubre, ay ongoing pa rin ito at hindi pa tapos. Mas matindi pa ang natuklasan sa mga proyekto nito sa Pangasinan, kung saan napansin ang tila paulit-ulit na pangalan ng proyekto. Partikular na ang construction ng bypass at diversion roads mula Villasis hanggang Santo Tomas. Taon-taon, mula 2020 hanggang 2022, mayroong ganitong proyekto ang JLL Pulsar, kung saan pababa ng pababa ang halaga, ngunit paulit-ulit ang pangalan, na isang malinaw na pattern ng posibleng duplikasyon o project slicing. At ang pinakakahinahinala sa lahat ay nangyari noong 2021 sa isang proyekto para sa construction ng tulay sa Sitio Pinmaludpod, Urdaneta City na nagkakahalaga ng halos 30 milyong piso sa ilalim ng Law and Proceeds section ng budget. Sa sumunod na taon, ang eksaktong line item na iyon ay muling lumitaw, ngunit nasa ilalim na ito ng Sustainable Infrastructure Projects, Alleviating Gaps, at ang halaga ay lumobo na sa halos 52 milyong piso.
Sa kanyang pahayag, sinabi ni Congressman Lara na maluwag niyang tinatanggap ang desisyon ng ICI ngunit iginiit niya na ang issue ay hindi tungkol sa mga maanumalyang proyekto, kundi sa kanyang dati umanong kaugnayan sa JLL Pulsar. Handa raw niyang harapin ang mga paratang at patunayan na wala siyang nilabag na batas. Habang nagiinit ang issue sa lehislatura, sumabog naman ang balita mula sa panig ng ehekutibo. Matapos ang sunod-sunod na mga pagdawit sa kanyang pangalan, tuluyan nang nagsalita si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ayon sa ulat, hindi lang niya itinanggi ang mga alegasyon laban sa kanya, kundi nagbigay din siya ng isang nakakagulat na revelasyon na tila naglalayong baliktarin ang sitwasyon. Sa isang pahayag na ipinadala sa media, tinawag ni Bunuan na walang basihan at peke ang mga paratang na binitawan ng dati niyang tauhan na si dating Undersecretary Roberto Bernardo. Kung maalala natin, idinetalya ni Bernardo sa Senado na mayroon umanong 15% commitment o kickback si Bunuan sa mga proyekto, kung saan ang bahagi nito ay napupunta kay Bernardo at ang natitira ay pinaghahatian ni Bunuan at Yusek Cabral. Mariing itinanggi ito ni Bunuan at sinabing sa loob ng kanyang 44 na taon sa DPWH ay nagtrabaho siya ng may integridad at kumpiyansa siyang ang kanyang serbisyo ay sapat ng patunay laban sa anumang tangkang sirain ang kanyang pangalan. Ngunit hindi lang pagtanggi ang kanyang ginawa dahil nagbitaw din si Bunuan ng sarili niyang pasabog na direktang tumututok sa isa sa mga pinakamaingay na kritiko ngayon sa issue na si Congressman Leandro Leviste. Ayon sa pahayag ni Bunuan, isang beses lang daw silang nagkita ni Congressman Leviste. Ngunit ang pagpupulong na iyon ay hindi simple dahil kasama raw sa meeting ang ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda at si Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang. Dito na binitawan ni Bunuan ang kanyang revelasyon na sa meeting na iyon ay ni-request daw sa kanya ang pag-increase ng allocable amount o budget para sa legislative districts ng Batangas at Antique. Hindi ito maliit na halaga dahil ang request umano ay tig 2 bilyong piso bawat distrito. Ngunit ayon kay Bunuan, hindi niya ito pinagbigyan dahil bilang kalihim ng DPWH ay wala siyang kapangyarihang baguhin ang budget na nakompute na gamit ang isang formula na ginagamit na mula pa sa simula ng Administrasyong Marcos. Mabilis namang sumagot si Congressman Leviste sa pahayag na ito at nilinaw na hindi niya kailanman sinabi na si Bunuan ang nagbigay sa kanya ng listahan ng mga pre-ordered na proyekto. Ang mga dokumento raw na hawak niya ay nakuha niya mula sa opisina ni dating Yusek Cathy Cabral at ang pagkuha niya sa mga ito ay may pahintulot umano ni kasalukuyang Secretary Vince Dizon alinsunod sa pulisya ng transparency sa ahensya. Ang sitwasyon ngayon ay isang malinaw na banggaan ng mga salita sa pagitan ng isang dating kalihim na nagdedepensa sa kanyang pangalan at isang kongresista na naninindigang ang kanyang mga ebidensya ay lehitimo. Samantala, kinumpirma ng kampo ni Bunuan na siya ay umalis ng bansa noong November 11 papuntang Amerika para samahan ang kanyang asawa na nagpa-opera sa mata at inaasahan ang kanyang pagbabalik sa December 17. Ang laban para bawiin ang perang ninakaw sa bayan ay nagsimula nang magbunga ng konkretong resulta. Ayon sa ulat ng Bilyonaryo News Channel, formal nang isinauli ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang halagang 110 milyong piso sa pamahalaan. Si Alcantara ay isa sa mga tinaguriang BGC Boys na sangkot sa flood control scandal. Sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Emil Hoven, idiniposito ang pera sa Bureau of Treasury at inilarawan ang hakbang na ito bilang isang mahalagang bahagi ng paggamit ng katarungan dahil ang perang isinasauli ay pera ng taong bayan. Ngunit dito na pumasok ang mahalagang detalye na dapat nating tutukan dahil ang isinauling halaga na ito ay paunang bayad pa lamang. Ayon sa Department of Justice, ito ay bahagi ng kabuang 300 milyong piso na dapat ibalik ni Alcantara base sa kanilang komputasyon sa umano'y nakulimbat nito. Nagbigay din ng isang matinding babala ang gobyerno at ipinaliwanag na ang anumang immunity na posibleng makuha ni Alcantara ay para lamang sa katumbas na halagang kanyang isinauli. Nilinaw nila na hindi nagbibigay ang DOJ ng blanket immunity, na ang ibig sabihin ay kung may matuklasan pa silang ibang anomalya na kasangkot si Alcantara sa ibang proyekto ay hindi siya absuwelto at maaari pa rin siyang kasuhan.
Ang pagsasauli ng pera ay isang malinaw na hakbang ni Alcantara para palakasin ang kanyang tsansang maging isang state witness. At sa kasalukuyan, si Alcantara at si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo pa lamang ang nasa ilalim ng probationary status sa Witness Protection Program. Tulad ni Alcantara, si Bernardo ay gumagawa na rin ng mga hakbang para isauli ang pera at pumirma na ng isang Memorandum of Agreement para ilipat sa gobyerno ang kanyang mga bank account na kasalukuyang naka-freeze at naglalaman ng mahigit 7 milyong piso. Ang bawat sentimong isinasauli ng mga BGC boys ay patunay na totoo ang nakawan, totoo ang anomalya, at totoo na ang pera ng bayan ay pinagpapasahan lamang ng iilan. Ngunit ang mensahe ng gobyerno at ng taong bayan ay dapat manatiling malinaw na ang pagbabalik ng pera ay hindi sapat para tuluyang makatakas sa lahat ng pananagutan.